Hi, good evening everyone, mga kamatres. Welcome back sa live natin. Ayan, sa mga gusto na naman pong matuto dyan, yung mga hirap mabuntis, siraang regla, pagod ng uminom ng Provera, yung mga matagal nang umiinom ng folic, pero parang walang nangyayari, 'di ba? So, ayan, pag-usapan natin dito kung bakit. Ayan, kaya kung may mga tanong kayo sa akin, libre lang po ang magtanong sa live natin. Ayan, yung mga hirap mabuntis dyan. Yung mga dati nang umiinom ng pills pero nasira ang regla. Pag-usapan po natin dito kung bakit. Kung may mga tanong po tayo, pwede kayong mag-comment sa live po natin. Tsaka kung may kakilala kayo na mga hirap mabuntis dyan at tsaka yung mga nakaka-experience ng problema sa pagregla, pwede nyong i-share yung live natin sa kanila. So malay nyo, nandito na ang sagot. Lalo na yung mga walang kakayahan na magpa-check up dyan. Ayan. So, wag na kayong mamroblema dahil pwede kayong magtanong dito. Okay? Ayan. Alright. So, may mga nagtatanong na. Sabi ni Ma'am Arlene Akong, siya daw ay hirap mabuntis. Okay. So, ang babae po kasi pag hirap mabuntis yan, ibig sabihin may problema. So, ito po yung representation ng matres ng babae. So, nakita nyo naman, yung matres po natin, ayan yung nasa gitna. Tapos, ito naman yung bladder natin, no? Kaya pag tayo po ay may UTI, naaapektuhan yung matres natin kapag grabe ang taas ng infection. So, dahil magkadikit lang sila. So, ito naman yung sa pepe ng babae, dyan dumadaan yung ihi, yung dumi, ayan yung sa puwet, ayan. So, yung matres natin, kadikit lang niya halos yung bladder. Kaya pag masyadong mataas ang UTI ninyo, ayan, pwede kayong mahirapang mabuntis kasi nga ang infection, mga dear, pwede pong maapektuhan ang ating matres dyan kapag sobrang taas ng UTI po natin. Kaya po nahihirapan tayong mabuntis. So, pangalawa, pag may PCOS. Okay, ano ba kasi ang PCOS na yan? So, ipakita natin yung ovary. Ito yung ovary natin, tong bilog na to Ayan siya. Ito yung matres, yung nasa gitna. Yung ovary naman, itong bilog. So, yung bilog na yan, dyan po nangyayari ang polycystic. Kapag may PCOS ang isang babae, ito pong ovaryo, nagkakaroon siya ng polycystic. Ayan, so i-ano natin, no? Ayan. So, nagkakaroon ng polycystic itong ovary na to, nagkakaroon siya ng cyst. So, syempre sa loob po niyan, marami po yung mga cells doon sa loob na nagtatrabaho siya. Siya yung nagbibigay ng regla sa atin. So, from the ovary, syempre dadaloy po yung mga kung ano-anong mga chemical changes na nangyayari dyan at darating po yan dito sa regla natin. Kapag panahon na magregla tayo, lalabas na po siya dyan hanggang may mga ugat na po yan na maghahatid ng regla palabas sa pepe ng babae. Ayan. So, ganyan siya. So, ito, kadikit niya yung bladder, no? Kaya, pansin nyo, pagka tayo po ay nireregla, sumasakit din yung ano natin, yung puson natin. Kasi nga, halos kadikit lang po ng matres natin yung bladder. Kaya affected sila, pati pag-ihi natin affected. Kasi syempre may mga nangyayaring kakaiba doon sa loob pag nireregla. So, ganyan po ang nangyayari sa babae kapag siya po ay hirap mabuntis. Senyales po ito na may kakaibang problem dito sa loob ng kanyang ovary. O kaya naman matres. Ayan, so itago natin ito kasi yan ay tiyan. Okay. Ayan po. So, pag nagpa-check up, may PCOS, ayun na nga. So, ang PCOS po dito talaga yan nangyayari. Kapag may polycystic ovarian syndrome po ang isang babae, ito pong ovaryo nyo, ito yung matres, yung nasa gitna, yung ovaryo naman, itong dalawang bilog. So, pag sinabi doon sa ultrasound na dalawa na yung ovaryo mo na apektado, yung tinatawag natin na polycystic ovarian syndrome, both ovaries ay affected. 'Di ba? May nakalagay yan. I-check nyo mabuti yung ultrasound na binigay sa inyo ng doktor. May nakalagay po dyan kung both ovaries ba or right lang yung affected. Kasi ang ovary natin dalawa. So, ang PCOS nangyayari yan dito sa loob ng ovary natin. So, syempre, kapag may mga cyst nga, ang nangyayari sa ovary natin, nagkakaroon ng maliliit na polycystic. Ayan. So, kaya po, nahihirapan tayong mabuntis. Okay, so ano bang itsura ng PCOS? Okay, ito na.
So ganito po ang nangyayari sa ovaryo natin pag meron tayong PCOS. Nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. So napipigilan niya na mag-fertile tayo, kaya pati yung regla natin naaapektuhan, lalo na pag dumadami na yung cyst. Pero pag konti pa lang naman yung cyst, hindi pa kayo makakaranas ng sirang regla. At saka mabubuntis pa din kayo kahit na may PCOS kayo. Yun lang po talagang mga babae na malala na yung polycystic, sila lang po yung nakaka-experience ng problema sa pagregla. Okay? So kaya hindi lahat ng may PCOS ay hirap mabuntis. At saka baka may kinalaman din ang UTI mo, madam. Kasi nakita mo naman, 'di ba, yung matres ng babae at saka itong bladder, itong pula na to, yan po yung bladder natin. So dyan po yung nanggagaling ang ihi. Kaya pag may UTI, alam nyo na yon, affected siya. Lalo na pag masyado nang mataas yung UTI po natin. Okay? So, Mitch, ma'am, what's the reason yung period ko this month puro spotting lang? Alam mo, hindi natin malalaman yung exact na reason kung bakit unless nagpa-lab test ka. Pero kung wala ka pang pampa-check up at kukuha ka lang muna ng idea kung bakit ba nangyayari ito sa'yo, bibigyan kita ng mga ideas kung bakit nangyayari yan sa'yo, Ma'am Mitch, no? Unang-una, pag may UTI po tayo, pwede ring maging cause yan ng spotting, lalo na pag sobrang taas na ng infection. Pangalawa, baka po may PCOS ka. Yung PCOS, yung ovaryo po natin, nagkakaroon yan ng mga maliliit na cyst. Okay? So, isa pa, pag itong matres po natin masyadong makapal or manipis, nakakakos din po yan ng spotting. So, iba-iba ang causes niyan. May mga iba naman na ang cause ng spotting nila is implantation bleeding. Sabi ko nga sa'yo, hindi natin malalaman ang exact na dahilan kapag hindi ka nagpa-lab test. Kaya itong mga sinasabi ko sa iyo, this is only a possible causes of the problem. Ngayon, ako po ay nag-aalaga ng mga hirap mabuntis at siraang regla. So, if ever na gusto mo lang naman, Ma'am Mitch, kung lagi-lagi itong nangyayari sa'yo, pwede kitang tulungan para gumaling po kayo dyan sa nararanasan nyo ngayon na spotting. So, pwede kitang tulungan na maayos yan. Okay, yes, bilateral daw ang kanyang PCOS. So, syempre, pag bilateral PCOS, ibig sabihin, dalawang ovaryo mo na yung affected. So, hindi lang isa, talagang dalawa na yung apektado sa'yo. Kaya po, pag ganyan ang PCOS nyo, ingatan nyo, i-control natin na wag siyang dumami. Kasi pagka dalawa na, tapos ang dami niya ng, kumbaga yung mga cyst, tumutubo na siya, dumadami na siya, doon na po nag-i-start na nasisira na din yung regla natin. So, pag nasira yung regla natin, eto pong lining, yung gilid ng matres natin, ayan, itong paligid niya, no? Kumakapal yan. So, pag kumakapal ang matres ng babae, mas mabilis siyang tubuan ng bukol. So, paano makontrol na hindi dumami? Ako po, madam, matagal na po ako nag-aalaga na may mga polycystic ovarian syndrome. Pero yung ginagamit po natin dito is natural management. Pwede kitang tulungan pero kailangan mo magpaalaga, Ma'am Arlene. Kasi hindi naman ito makokontrol sa isang iglap lang. Kailangan po natin ng management. So if ever na gusto mo, kung gusto mong matulungan kita na makontrol yung pagdami ng polycystic mo, pwede kitang alagaan, Ma'am Arlene. So bago ang lahat, chat ka muna sa akin, isend mo yung ultrasound mo para makita natin kung kaya pa ba. Kasi iba-iba po ang labeling ng PCOS. Iba-iba ang kondisyon nito. So baka mamaya, malala na pala ito, kaya kailangan ko rin po munang ma-assess yan. So isend mo sa akin, ma'am ha, yung ultrasound mo later. Ma'am Ruthie, what are your thoughts about endometrial polyps? Anyways to cure aside sa raspa? Actually, ang raspa kasi, ino-offer lang or ito po ay sinasuggest lang kapag sobrang lala na. Pero kung hindi pa naman po masyadong malaki or masyadong marami yung polyps, pwede pa itong madaan sa natural na management. So, ulitin ko lang, ang polyps po or endometrial polyps, dito po siya nangyayari, madam. Ayan. So, kung makikita mo yan yung matres po natin, yung model ng matres natin, no? So, anywhere, pwede siyang tumubo sa pader po ng matres natin. So, ano to? Para siyang bukol na may laman na dugo. Kaya po, nagkakaroon tayo ng heavy bleeding, di ba, kapag meron tayong endometrial polyps. Kaya ang sinasuggest dyan ng mga OB pag medyo malala na ang polyps is tinatanggal or niraraspa na po nila.
So, it's up to you kung ano yung gusto mong unahin. Kung feeling mo, kailangan na talagang iraspa dahil meron kang na-experience na grabe na talaga siya, malala na siya, pwede mo naman siyang iraspa. And then, Ma'am Ruthie, if nag-decide ka na ayaw mo nang, ayaw mo nang maulit ito, no? Kumbaga, ayaw mo nang magkaroon ng polyps ulit, pwede kitang tulungan para hindi na po bumalik yung polyps mo. Halimbawa, after mong naraspa, gusto mong makondisyon yung mattress mo para hindi na po bumalik yung endometrial polyps mo. May mga nutrients and minerals tayo na kailangan sa katawan natin. Kailangan natin siyang isustain para hindi po bumalik yung endometrial polyps mo. So, mag-chat ka sa akin, Ma'am Ruthie, kung gusto mo, after raspa, pwede kang magpaalaga sa akin para ma-maintain natin na maging maayos at malinis po yung mattress ninyo, no? Basta mag-chat ka lang sa akin anytime you want, ma'am. Nandito lang ako, online ako palagi. 8 years na po ako nag-aalaga ng mga ganitong cases. Ayan. So, Ma'am Princess, meron daw bang gamot sa ovarian cyst? It depends kung gaano na po kalaki yung ovarian cyst nyo. Kasi iba-iba po yung size ng cyst na yan. So, imagine niyo ito yung mattress natin. So, yung mattress natin, merong nakakabit dyan na 2 bilog, which is what we call the ovary. So, ito po yung ovary natin. Para siyang may kamay, diba, na nakakapit dito sa bilog na to. So, ito po yung tinutubuan ng ovarian cyst. Yung bilog na yan. Ngayon, pag nagkaroon po yan ng mga cyst at hindi po natanggal or hindi nagamot yung ovarian cyst na yon, pwede itong lumaki ng lumaki. So, imagine niyo, diba, pagka sobrang laki niya na, pwedeng pumutok to. Kaya nga po, pag sobrang laki na ng ovarian cyst, talagang ino-opera na po yan. So, ang tanong ko sa inyo, Ma'am Princess, is gaano na po ba kalaki? Ilang centimeter na po ba? Kasi kung maliit pa lang naman siya, kayang-kaya pa natin ito sa natural management. Pero pag sobrang laki na, as in, required na talaga siya ng operation, of course, hindi na natin siya kaya, Ma'am Princess, no? Pero kung sobrang liit pa lang yan, Ma'am, I can assure na kayang-kaya natin itong ayusin. Natural management, mawawala po yan. Pero, kailangan nyo po magpaalaga sa akin para ma-monitor ko kayo. Okay, Ma'am Ses, paano daw ang menopause? May anxiety ako, nagpa-panic attack. Ilang taon na po ba kayo, Ma'am Ses? Ayan, kasi di ba ano po kayo about menopause? So, yung menopause kasi is nangyayari yan at the age of 40 plus, pero meron din naman mga bata pa nagkakaroon na nito. It depends talaga. So, kailangan kita makausap kasi mahirap sagutin yung mga ganitong questions pag wala po tayong usapan. So, kailangan ko mag-background check sa inyo. Okay, next question po is from Mommy Trisha. Sabi niya, may anak na daw siya and 3 years old na. So, mag-4 na siya sa May 28. Gusto na namin pero hirap. Okay, so hindi mangyayari yung hirap-hirap na yan, Mommy Trisha, pag walang problema sa loob. So, minsan kasi may mga babae na after nilang mga anak, nagkaroon ng problem sa loob. So, hindi natin alam, baka kumapal ang mattress, o kaya naman nagnipis, o kaya naman nagka-problem sa ovaryo. Ayan, ito yung ovary natin. So, baka yung husband mo din or yung partner mo din, nagkaroon din siya ng problem. O baka meron kang UTI na pabalik-balik. So, isa din kasi yan sa cause kung bakit nahihirapang mabuntis, no? Yung mga infection na yan. So, hindi natin alam ang reason unless unless meron kang lab test. Pero kung wala ka pang pampa-check up, ma'am, and you're trying to look for a natural remedy para maayos natin or malinis natin yung mattress mo, pwede po kitang tulungan. Kaya lang, kailangan nyo magpaalaga sa akin para ma-monitor ko kayo everyday. So, dahil bago ka sa live ko, ma'am, bibigyan kita ng libreng vitamins para mapatunayan ko sa'yo na legit po ako. Kasi syempre, di naman yung po ako kakilala pa, 'di ba? So, hindi naman tayo nagmamadali dyan sa pag-aalaga na yan. Kung gusto nyo, pwede ko munang ipa-experience ito sa inyo. And then, since bago ka sa live ko, bibigyan kita ng free vitamins na nakakaayos ng regla, nakaka-fertile, nakakalinis ng mattress. So, all in one po yan. Okay, Ma'am Jazza, mag 13 years na kami, wala pa rin. Sinasabi ko po sa inyo, pagka kayo po ay hirap mabuntis, nakita nyo po itong model na to, ito po yung mattress ng babae. So, pag ang babae ay may problema sa kanyang mattress, ayan, isa yan sa mga reason kung bakit nahihirapan tayong mabuntis.
Kasi isa lang ang magkaroon ng problem dyan, magiging cause na po yan ng problema. So, pwede na itong makaapekto sa ating pagbubuntis. Kaya hindi tayo nabubuntis dyan. Okay, so wait lang. Okay, ayan. So, ayun na nga po. Minsan naman, yung mga lalaki ang may problema, kaya po hindi nabubuntis. Kasi baka ang problem din ay nasa husband po natin. Alam nyo po, pag yung lalaki din kasi ang may problem, pwede rin yan maging cause ng problema po. Kaya hindi tayo nagkakaanak. Kaya make sure na parehas kayo ng hobby mo ay okay. Kasi minsan, pati po yung asawa natin, may problema din. Kaya hindi tayo nagkakaanak. Well, let's see. Kasi pag nakausap kita, magba-background check ako sa'yo para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung problem, bakit hindi kayo nagkakaanak. And syempre, tutulungan kita na maayos or malinis yung matres mo para magka-baby ka na. Kasi imposible naman na hindi ka mabubuntis ulit kasi nagkaanak ka na before. So meaning, okay ang lahat. Maliban na lang kung na-opera ka, naalis yung ovary mo, o kaya yung fallopian tube mo. Pero kung wala namang nangyaring ganun, madam, kayang-kaya natin yan. Huwag kang mag-alala. Okay. Next question tayo. Ma'am Maria Ann, 4 months na daw siyang hindi nagre-regla. Alam niyo po ang regla natin, kaya yan lumalabas dahil po dito sa ovaryo natin. So, okay. So, i-demonstrate ko lang sa inyo. Okay. Ayan po kasi ang matres ng babae. Itong nasa gitna. Yung ovary natin, ito po siya, no? Yung dalawang bilog na yan. So, yung dalawang bilog na yan, dyan po nanggagaling ang regla ng babae. Dahil dito, siya yung nagbibigay ng regla. Kapag itong dalawang ovary na to ay nagkakaproblema, hindi po yan maglalabas ng regla. Kaya isa yan sa mga reason kung bakit hindi tayo nagme-mens dahil baka meron ding problema ito. So may pinagmumulan yan, kaya hindi kayo nagre-regla at yun ang kailangan nating alamin. So hindi ko yan malalaman pag hindi ko kayo na-interview. Kasi ang problema sa pagregla, marami po ang dahilan. Maraming factors ang pwedeng maka-apekto, kaya hindi tayo nagre-regla. So dapat mag-usap muna tayo para malaman natin kung saan siya nag-start, saan ang source ng problema sa pagregla, and of course, aayusin natin siya. Ma'am Maria Ann, mag-chat ka sa akin anytime kapag ready ka nang magpa-interview. Huwag ka mag-alala, libre naman yung interview natin. Okay? Mag-chat ka lang sa akin. The parcel po, you have to chat me privately about that concern kasi ang parcel po natin, meron po itong mga tracking number. So, kung saang page po kayo pumunta, doon po tayo magtanong, doon po tayo mag-chat para sila po ang mag-guide sa inyo kung paano i-track yan, no? Kasi this live is hintayin nyo lang po, baka po busy pa, Ma'am Paris LD. Kasi hindi naman po all the time ay merong present doon na admin. Lalo na naka-live po ako ngayon. So, meaning to say, hindi ako makakapag-reply sa page. Patient lang po, wag mag-alala, no? Lahat po ng mga free vitamins or any orders po ninyo dito sa page namin, lahat po yan ay na-accommodate naman. It's just that, hindi lang talaga tayo nakakapag-online from time to time. Katulad ngayon, naka-live po ako, so hindi ako makakapag-reply sa page. Okay? So, just wait lang po. Patiently wait lang po for me. Thank you so much. Alright, sabi ni Ma'am Abby, meron daw siyang PCOS. Ano ang pwedeng inumin? Marami po tayong pwedeng inumin para ma-manage natin ang PCOS naturally. Pero kasi ang PCOS, Ma'am Abby, iba-iba ang labeling nito. Ang nangyayari po kasi ngayon sa mga kababaihan, pag may narinig sila na merong PCOS, akala nila pare-pareha sila ng sitwasyon. So, PCOS in a term, pero yung definition or yung status ng PCOS ay magkakaiba.
So kaya hindi tayo pwedeng maghalintulad sa ibang tao na meron silang PCOS, sasabihin natin ganun din yung atin. Kasi pwedeng iba yung PCOS niya compared sa'yo, kaya siya nabuntis agad, or kaya yung PCOS niya ay bakit siya nagre-regla kahit may PCOS siya, ako may PCOS ako, hindi ako nagre-regla, kasi magkaiba kayo ng estado ng PCOS, iba yung kondisyon nyo. Kaya kung ano man ang ginawa niya, hindi natin masabi na mag-a-apply ito sa inyo. Kaya pag ako po ay nag-aalaga ng mga may PCOS, hindi po ako yung kung ano yung ginawa nung isa, ganun din sa isa. Kasi maaaring iba po kayo ng body clock or body language. Iba-iba kayo ng kondisyon. Kaya hindi po ako yung tipong bakit iyon, nabuntis agad, bakit ito, hindi. So, iba-iba kasi kayo ng katawan, mga mima. Kaya aalamin natin yan. So, Ma'am Abby, para maturuan kita kung ano ba yung mga pwede mong inumin na vitamins para mawala or para ma-manage natin naturally itong PCOS mo, mag-chat ka muna sa akin. And kung nandyan pa po yung ultrasound mo, isend nyo yan sa akin, madam, para makita ko po. Okay, Ma'am C. Kaylee, 17 days na akong delay, ngayon lang nagkaganon. Ayan, so minsan kasi pag sobrang stress tayong mga babae, nagkakaroon tayo ng problema sa pagregla. And maraming factors hindi lang yan dahil sa stress. There could be something on top of that na nakakakos ng irregularity ng regla natin. So malalaman ko yan pag na-interview na kita, Ma'am C. Kaylee. So, imagine niyo no, yung regla natin, dumadaan yan dito sa matres natin, palabas dito po sa pepe natin, no? Ayan po siya. So, nakita nyo itong pula na to, ito yung sa bladder po natin. Kaya pag may UTI tayo, ang sakit din sa puson. Kasi magkadikit lang yung matres natin at yung bladder po natin. Especially pag meron tayong UTI, nagkakaroon din tayo ng spotting. Kasi nga, nahahawa yung matres kapag may infection sa UTI, pwede din tong mahawa si matres. Kaya pag may UTI, nagkakaroon din ng spotting, delay sa pagregla, nakaka-apekto talaga siya. So, Ma'am C. Kaylee, sa ngayon, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng problema ang regla mo. Pero pag nagpaalaga ka sa akin, malalaman ko yan kung bakit, kasi imo-monitor kita. And syempre, tutulungan kita na maayos yung regla mo in a natural way. Natural management po kasi tayo dito. Hindi ako nagpapainom ng mga matatapang na gamot. Kailangan idaan muna natin sa natural. Kaya yung mga babae na galing na sa Provera, tapos hindi po sila niregla sa Provera, lumalapit po sila dito. Kasi ayaw na po nila na parang every time na lang na hindi sila nagre-regla ay nagpo-Provera sila. Kasi meron din pong hindi magandang effect yung Provera kapag lagi-lagi natin siyang iniinom. Kaya kailangan turuan natin yung katawan natin or yung matres natin na magregla siya sa natural na paraan. So wag kang mag-alala, Ma'am C. Kaylee, pag-usapan natin yan sa chat kasi masyadong maiksi ang oras natin dito sa live. Kailangan nating pagnilay-nilayin ang mga detalye para malaman ko kung saan po nanggagaling or ano yung source ng pagka-delay ng regla mo. So, chat ka lang sa akin, Ma'am C. Kaylee, kung ready ka nang magpaalaga. Okay? Ayan. Si Ma'am Butterfly, normal lang ba na 2 times ka nagkaroon sa January, tas sa Feb, hindi ka dinatnan till now? Once po na ang regla ninyo ay paputol-putol, halimbawa yung regla po natin is dumarating ngayon, tapos next month hindi na naman, next month darating nga siya pero sobrang hina naman, hindi po yun normal. Kasi po yung regla po natin, naka-program. Kumbaga sa computer, naka-program na yan na dapat 28 to 30 days cycle, dapat talaga lalabas yung dugo na marumi galing po sa loob ng matres natin. So, pag yung mga reglang sobrang dumi na yan na hindi na ilalabas sa matres natin, yan ang nagkakos ng mga bukol, pangangapal ng matres. Kaya po ngayon maraming babae ang nagkakasakit sa matres kasi hindi po nila na ilalabas ng maayos yung regla nila. Pag nalaman nila na sobrang hina, pag nalaman nila na sobrang lakas, parang pinapabayaan lang. So, ang nangyayari, ang matres natin, pag hindi yan naglalabas ng regla, kakapal hanggang sa lolobo na yan, hanggang siya po ay tubuan na ng mga bukol. Kaya di ba yung mga may endometriosis, adenomyosis, isa sa factor na nagkakaroon ng ganyan is yun nga, yung irregular period na napabayaan. Pag paulit-ulit na kasi na nasisira ang regla nyo, ito po ay senyales na may problema kayo sa katawan. Maaring mayroong mga
imbalances. Yun yung tinatawag nila na hormonal imbalance. Kasi yung katawan po natin, meron siyang mga pangangailangan. Kapag hindi po natin napupunan yung pangangailangan niya, nagkakaroon po ng kakulangan. So pag hindi na-sustain, nagkakaroon ng imbalance. At yun na po, pati yung mattress natin nadadamay. Kasi tayong mga babae, sobrang sensitive ng ating reproductive system. Kasi itong ovary na to, connected po kasi yan sa utak din natin. Ayan. So, ayan yung mattress natin. Yung ovary natin. Lahat yan. Connected po sila sa isa't isa. So, pagka nagkakaproblema ka sa regla, ngayon pa lang ayusin na natin yan, Ma'am Butterfly. Kasi pag hinayaan nyo po yan na paulit-ulit na nasisira, paulit-ulit na sobrang hina, darating po ang araw na magugulat na lang kayo, nakadevelop na kayo ng endometriosis, adenomyosis, at kung ano-ano pang mga cystic cases po. Kaya ngayon palang ayusin na natin yan. Ayan, ereg po ako pero dahil sa Dupaston, regular na ako. Okay, ngayon po, dahil nakainom ka ng Dupaston, and yung Dupaston po is an artificial hormones, maaari po niyang ma-regular yung mens nyo. Pero hopefully, sa mga susunod na buwan, kapag hindi ka na nag-take nito, sana reglahin ka pa rin. Kasi ang dami kong naalagaan na nagtitake ng Dupaston, Provera, kasi nga hindi sila nagregla. Pero the next month, nung in-stop nila yung gamot, hindi na naman po sila nagregla. So, kailangan na naman nilang uminom ng another set of Dupaston or Provera. Kaya yun po yung hindi maganda. Kasi hindi tayo pwedeng paulit-ulit na iinom ng mga ganitong gamot para lang reglahin tayo. Kasi yung katawan natin, automatic yan, nakaprogram po yan na every month talaga maglalabas tayo ng regla. So pag yung regla natin hindi siya lumalabas on its own, meaning to say there is something wrong sa loob ng katawan. And yun yung kailangan nating alamin. That is the reason kung bakit po tayo pinapalab test. Kasi meron ding kinalaman yung hormonal imbalance. Kaya po hindi tayo nagme-mens ng maayos. Ngayon, once na na-correct na natin yung problema, sinisigurado ko sa inyo na babalik po yung regla nyo. It's just that, kailangan lang natin maibalik or maibalance ulit yung mga kakulangan sa loob ng katawan natin na hindi natin napupunan. So, huwag kang mag-alala, ma'am, naaayos naman yan. Dito po sa programa namin, marami akong naalagaan na siraang regla, pero na-manage namin sila naturally. And ngayon po, okay na yung regla nila. Kailangan lang po talaga natin ma-monitor yan. Kaya kung gusto nyo na matulungan ko kayo dyan, of course, kailangan nyong pumasok sa GC ko para ma-monitor ko po kayo. Okay? Ayan. Sabi ni ma'am, bakit po kaya sumasakit yung puson kapag nag-intercourse? Okay. So, ito kasi yung mattress natin, Madam Kim. Ayan. So, ito naman yung bladder natin. Okay, so dyan yung ihi natin, ang gagaling. Ayan, so ito. Ngayon, Ma'am Shi, ito yung pepe. So kapag tayo po ay nakikipagtalik at may masakit na nararamdaman dito, malamang kung hindi UTI yan, sa mattress ang problema. O kaya naman nasa cervix. Pero bilang nag-aalaga ng mga hirap mabuntis at siraang regla for 8 years, marami akong naalagaan na ganito. And base po sa mga lab test nila, nakita po na meron silang cyst dito po sa cervix, sa bukana ng mattress. So, ikot natin si mattress, no? Ayan. So, nakita nyo po, yung mattress natin, nakaganyan siya. Ayan yung kanyang side view. Ayan. So, yung mattress natin, nakaganyan siya, no? Ngayon, yung cervix natin, nandito po siya. Ayan. Pag sinilip nyo yung butas, nandiyan sa loob yan. Kaya pag pinapasok ng ari ni Mr. dito, so masakit kasi nasasagi eh. Kumbaga natatamaan siya. Kaya po may sumasakit. Pwede rin naman na baka may connection sa pagkakaroon ng UTI. Kaya sumasakit ang puson pag nakikipagtalik. Connected din po yun, madam. Kaya kung gusto mong malaman, magpa-lab test ka, baka may UTI ka, o kaya naman baka mababa din yung mattress mo. Kumbaga, hindi siya nakaposisyon kasi ito yung mattress natin eh. Minsan, may mga time na ito po ay nagiging retroverted. So, pagka nagre-retroverted yan, mas mabilis siyang mag-push down. Kaya po, yung iba, pag nakikipagtalik sila,
merong mga specific na posisyon para hindi po masakit. Dahil nga po retroverted ang mattress. May kinalaman din yan, Ma'am Kim. Pero pag nagpaalaga ka sa akin, Ma'am, aayusin natin yan. Huwag kang mag-alala. How about polycystic? Okay, sa PCOS naman, ma'am, actually kanina ko pa to topic kasi suking-suki natin yung polycystic ovarian syndrome. Ang daming babae ngayon na may PCOS. And sa totoo lang, walang naniniwala, pero ito po ay dulot ng oxidative stress sa paligid po natin. Isa yan sa mga nagiging cause kaya nagkakaroon tayo ng polycystic ovarian syndrome. So, pag ang babae po ay merong PCOS, ito pong ovary nyo, okay? Kasi di ba ganito yung itsura ng mattress natin. Ngayon, ito po, yung bilog na to, yan po yung tinatawag natin na ovary. So, pagka meron tayong PCOS, itong bilog na to, itong kulay puti na to, nagkakaroon po yan ng maliliit na cyst. So, pag nagkaroon siya ng maliit na cyst, syempre, nakita mo naman, nakakonect siya dyan, di ba? Magkadikit sila. Tapos, ganito siya, oh. Ayan, so meron siyang parang tubo na nakakonect din sa mattress natin. So pagka dumami yung cyst na yan, at yun nga, syempre may mga time na namamaga na siya, dumadami na siya, yung regla natin naaapektuhan. Hindi lumalabas yung regla dahil po dyan sa mga cyst because of PCOS. Dahil sa PCOS na yan, hindi po kayo nagre-regla o kaya naman nahihirapan na kayong mabuntis. Ngayon, meron namang mga PCOS patient na nabubuntis naman at okay naman yung regla nila. Pero yung mga babae na yun naman is yung mga hindi pa malala ang PCOS. Kaya po sila ay nagre-regla pa at nagbe-fertile pa din sila. Kaya kailangan malaman mo kung anong label ng PCOS ang meron ka. Makikita naman yan sa ultrasound po at sa diagnosis po ng OB na nag-check ng mattress po ninyo. Ngayon, paano ba mawala ang PCOS na ito? Marami po tayong solusyon dyan. Pero matutulungan ko lang po kayo kapag nagpaalaga kayo sa akin. Kasi hindi naman siya ganun kadaling gawin, lalo na pag wala kang personal connection sa pasyente. Kaya dapat, kung gusto nyo po na matulungan ko kayo na mawala yung polycystic na yan sa loob ng ovary, kailangan nyo po talaga magpaalaga para ma-monitor kayo. Kasi hindi naman po ganun kabilis na magawa yun. Meron tayong mga natural management na gagawin. Kasi mahirap yung lagi tayo nakakapit sa matatapang na gamot. Meron din po kasing mga side effect yan kapag masyado na nating matagal na iniinom. Iba pa rin yung tinutulungan natin yung sarili natin na magamot tayo sa natural na paraan para hindi tayo nabibigla. Okay? So, paano magpaalaga sa akin? I-chat mo lang ako. Ganun lang po yun kadali. Anytime, mag-chat lang kayo sa akin. Nandito lang po ako. Ayan, sabi ni Ma'am Dims, PCOS daw siya 1 year na, hindi nagka-commence. Nag-gain na din ako ng weight. Ayan, so nakakalungkot Ma'am Dims. Napakaganda pa naman ni Ma'am Dims. Ayan, so 1 year nang hindi nagre-regla. Ma'am, alam mo ba ang magiging effect sa'yo pag hindi ka nagre-regla ng matagal na panahon? Kapag po tayo ay hindi nagre-regla or hindi natin na ilalabas yung maruruming dugo sa mattress natin, etong mattress natin, itong nasa gitna, yan lang siya. Ngayon, ito pong dalawang ovary na puti na to, yan po kasi yung kumbaga siya yung, dyan ang gagaling yung regla natin. Kaso may PCOS nga, tinutubuan ng cyst yung ovary mo. Kaya po yung regla, hindi niya mailabas ng maayos. Kagaya po sa inyo, 1 year na kayong hindi nagre-regla. So itong mattress natin, kapag sobra-sobra na yung mga dugo na hindi niya nailalabas every month, pwede itong kumapal ng kumapal hanggang sa ma-expose po siya sa pagkakaroon ng cyst. Kaya wag na nating hintayin na mangyari yan, Ma'am Dimps. Ngayon pa lang, agapan na natin siya. Wag mo nang paabutin ng 2 years. Dapat ngayon pa lang. Actually, dapat noon pa eh. No, nung mga panahon na nararamdaman nyo na hindi na kayo nagre-regla, dapat nasusolusyonan na natin yan, Ma'am Dimps. Anyway, since nandito naman ako, Ma'am Dimps, tutulungan kita na bumalik yung regla mo. Marami tayong gamot dyan, wag kang mag-alala. Pero, yun nga lang, kailangan nyo po magpaalaga kasi imo-monitor ko kayo para malaman ko kung saan ba nanggagaling yung pagkasira ng regla mo. PCOS lang ba talaga ang dahilan nito o meron pang underlying condition? So, chat ka sa akin, Ma'am Dims, para ma-assess natin at titignan ko kung kakayanin pa ito ng programa ko, no? Ma'am Dims, mag-chat ka sa akin ha, usap tayo. Ayan.
Next question, ask lang paano malaman kung mababa ang matres. Ayan, pag mababa kasi ang matres natin, sa medical term kasi, pag sinabing mababang matres, ito yung uterine prolapse. Pero sa traditional na paniniwala ng mga matatanda, kapag mababa ang matres, yan po yung nakakapa sa hilot-hilot na sinasabi nila na umiiba daw yung posisyon, ganyan. So actually, meron namang somehow connected sila, pero hindi kasi natin malalaman yan kung hindi natin siya ipapasilip. Mas accurate kasi ang teknolohiya kesa sa kapakapalang. Kasi sa kapakapalang, wala naman tayong nakikita. Pero pag pina-ultrasound mo yung matres mo, kitang-kita ang ebidensya dyan. No? Kumbaga, mas sigurado siya. Ngayon, yung mababang matres na yan, sa mga matatandang paniniwala, yan yung mga lumihis daw, yung posisyon ng matres. Pero sa science kasi, yan yung mga retroverted uterus. Kumbaga, yun ang terminology. Iba kasi yung term ng medical pagdating sa mababang matres eh. Ang tawag nila dyan is uterine prolapse. So, magkaiba yun. Sa paniniwala po ng mga matatanda, yun yung kumbaga, kung i-compare natin siya sa medical term, yan po yung mga retroverted. So, nagkakaroon lang ng kumbaga, shifting ng posisyon ng ng matres natin, but it doesn't mean na may malaking problema. Minsan nadadala lang naman yan sa exercise. Actually, pag nagpaalaga kayo sa akin, marami akong ituturo sa inyo ng mga exercises kung paano natin puposisyon ng maayos yung matres natin para hindi siya mag-retroverted, para bumalik siya sa pagiging anteverted. So, malalaman nyo yan pag nagpaalaga po kayo sa akin. Saan po pwedeng magpatanggal ng ligate? Madam, wala na. Anong ligate po ba yan? Anong klaseng ligate ito? Tali ba? Or ano lang po? Or hiwa na talaga? Ano ba? So, dalawa kasi yung ng ligate uri ng ligate, madam. Ako kasi ligate na din ako, pero putol na talaga siya. Ayan. So, kung tali lang sa'yo, balik ka doon kung sinong gumawa niyan, ma'am. Kasi may waiver yan, ba diba? Pag nagpapaligate kayo, merong papapirmahan po sa inyo. So, balik po kayo doon. Okay, another kill. January 10 pa daw siya, nagregla. Wala pa rin hanggang ngayon. Nag-PT ako, Feb 9, negative naman. Ayan. So, napakatagal na, no? Na hindi ka nagre-regla, ma'am, another kill. So, pag ang regla natin hindi na ilalabas, paano makakalabas yung mga dumi natin sa matres kung hindi tayo magre-regla? Kaya mabuti na lang at ngayon, nalaman mo tong programa namin kasi napapaaga natin na masusolusyonan ito. Lalo na, 1 month pa lang yan. Kung yung iba nga po, 1 year bago nagregla, 10 months, hindi sila niregla pero naibalik namin yung regla nila sa natural management lang. Vitamins, ganun lang. Tapos, tuturuan lang sila ng mga exercises. Meron lang tayong mga ituturo na natural management na ibalik namin sila sa maayos na paraan. Kumbaga, naiayos namin ang regla nila na walang ininom na kahit anong matatapang na gamot. So, another kill, titignan ko kung ano magagawa ko sa'yo kasi ngayon, kailangan mo na kitang ma-interview para malaman ko kung saan ang galing yung pagkasira ng regla mo. At syempre, tutulungan kita na maayos yan. Kung magpapaalaga ka sa akin, sinisigurado ko sa'yo na maibabalik natin yung regla mo. Lalo na kung first time lang naman na nangyari ito sa'yo, baka naman stress lang yan. So, may mga practices tayo na magagawa para po masolusyon na natin yan, no? Huwag kang mag-alala, maaayos po natin yan. Basta kailangan ko muna kayong ma-assess. Okay? Ayan. So, yung mga may tanong dyan, pwede kayong mag-comment sa live natin. Huwag kayong mahiya. Kung may mga kakilala kayo na hirap mabuntis, sira ang regla nila, pwede yung i-share yung live natin, no? Para makatulong naman tayo at maipalaganap natin itong magandang programa natin. Okay, pag po ba nakunan, tas may dalaw, masakit, normal lang po ba yun? Yes, kasi syempre kakakunan mo lang, Ang matres natin, hindi pa talaga siya totally naghihilom. Kumbaga, meron siyang pinagdaanan na disaster. Syempre, nakunan siya, merong lumabas na dugo dito sa puwerta niya. So, di ba nakita nyo naman, grabe yung matres natin, may mga kadikit pa siya na ibang parts ng katawan natin. So, pagka nakukunan, syempre yung matres natin napapagod din yan, nagpapahinga din siya. Kaya, kapag bagong kunan, meron ka talaga mga mararamdaman na masasakit. So, basta hindi sobrang sakit yan, wala kang dapat ipag-alala. So, kalma lang tayo.
Okay, next question. Ashley Palasig. Ang alin po? Lady Pink, ovarian cyst, consider hemorrhagic cyst, corpus luteum hemorrhagicum. Ma'am Lady Pink, pwedeng makita yung ultrasound mo? Send mo sa akin, ma'am, no? Para mapag-usapan natin. Kasi masyadong maiksi ang time natin dito sa live. Mas maganda talaga yung one-on-one na usapan para mas maalagaan kita ng maayos. Okay? Ayan, Ma'am Pauline. Wait. Ask lang, normal lang ba pag delay ng isang buwan? Hindi po. Pag tayo ay hindi nagre-regla, ibig sabihin ang matres natin hindi siya naglabas ng dumi sa loob ng isang buwan. So meaning may problema. Kasi yung matres natin nakaprogram yan na dapat every month lalabas talaga yung regla. Pero pag hindi naglabas ng regla yan, ibig sabihin may nangyaring kakaiba sa loob ng matres po natin. At yun ngayon ang problema. Kailangan natin siyang alamin. So, i-assess natin kung saan ang galing ito, Ma'am Pauline, at titignan ko kung ano ang magagawa ko para sa inyo para ma-manage natin na bumalik yung regla mo. So, chat ka lang sa akin, Ma'am Pau, kung gusto nyo po magpa-advise. So, interviewin mo na kita para malaman ko kung saan siya nanggagaling. Ma'am Denise, sabi niya, ano daw ang dapat gawin trying to conceive? PCOS diagnosed. You know what, Ma'am Denise? Ang PCOS po kasi, isa yan sa mga number 1 cause kung bakit nahihirapang mabuntis ang isang babae. So, bakit? Okay. Ang PCOS po, that is short for Polycystic Ovarian Syndrome. So, yung matres kasi natin, merong dalawang naka-connect dyan na bilog. Ang tawag dyan is ovary. Ngayon, ang polycystic po, dito yan nangyayari sa ovary natin. Nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. So, habang dumarami yung mga cyst na yon, hindi siya nagagamot, hindi siya nakokontrol, walang management na nangyayari, dadami yan ng dadami dito sa loob. Hanggang sa papahinain niya yung pag-fertile nyo. Kaya maraming babaeng may PCOS na hirap mabuntis. Kasi nga, ang ibig sabihin nun, dumami na po yung mga cyst. Kaya pati po ang regla affected na din. So, Ma'am Denise, para makontrol natin yung PCOS, kailangan natin siyang i-manage. So, hindi ko alam kung ano pa po yung mga nagawa nyo before. No? Kasi, syempre, alam nyo na po na may PCOS kayo. I don't know if ano yung mga management na pinagdaanan mo or kung may mga nainom ka na ba before. Pero kung hindi nag-effect sa inyo yan, let's see, baka dito siya mag-work. Kasi hindi ko masasabi ngayon kung anong label ng PCOS ang meron ka kasi hindi pa tayo nag-usap. So pag nakapag-usap na tayo, ma'am, malalaman ko po yan. And syempre, kung magpapaalaga ka sa amin, I can assure na maayos po natin yung problema. Kasi aalamin muna natin kung saan siya nanggagaling eh. So dadaan muna tayo sa interview para malaman kung anong klaseng PCOS ito. And then let's see what we can do. Pero ngayon, Ma'am Denise, mag-chat ka sa akin kung gusto mo magpaalaga. Para malaman natin kung PCOS lang ba talaga ang dahilan kaya hindi ka nakakapag-conceive or there's something na nakakakos ng infertility, no? So, chat ka sa akin, Ma'am Denise, ha? Hintayin kita. Ayan, Minderinia. Okay naman daw ang matres niya, pero hirap siya mabuntis. So, ang pagbubuntis kasi, hindi lang naman babae ang kumbaga hindi lang babae ang dapat na nagtatrabaho dyan eh. Or hindi lang siya ang dapat na responsible dito. So, ang babae, para mabuntis, kailangan niya ng mister. So, ang mister po natin, kumusta? Baka naman nasa kanya po ang problema. Kaya kahit normal naman si matres mo, hindi ka po nabubuntis. That is because baka may kinalaman din ang quality ng kanyang sperm. Kasi tayong mga babae, para mabuntis tayo, kailangan mapasukan tayo ng similya ni mister. Ang tawag dyan is sperm cell. So, yung sperm cell ng lalaki, dapat marami yan. Pero pag konti lang yan, isa lang naman ang papasok, pero kailangan may mga katulong siya para mapasok niya yung egg cell. Kasi papalambutin nila yung paligid ng egg cell eh. Eh kung ang similya ng asawa mo, ganito lang kakonti, paano nila mapagtutulungan na makapasok yung isa dito sa loob? Kaya importante na malakas talaga ang sperm ni mister, no? Ayun. So, baka may kinalaman din siya. And meron din naman kasi madam na mga babaeng
hirap mabuntis kasi kahit normal po ang kanilang regla, ito pong ovary nila, meron kasi ang egg cell sa loob. So, baka mahina ang egg cell mo. Kaya kahit na okay naman ang matres mo, wala kang sakit, ay nahihirapan ka mabuntis. Kahit regular ang regla mo, pwedeng mangyari yon na mahina ang egg cell mo. So, Ma'am Indarinia, sa ngayon, ito ay mga possibilities lang, no? Mga ano lang to, kumbaga mga possible causes lang kung bakit nahihirapan ka mabuntis. Pero kung magpapaalaga ka sa akin, tutulungan kita na ma-assess kung saan po nanggagaling yung problema, bakit hirap kayong mabuntis, and syempre tutulungan kita na magamot yan. Pero kailangan mo muna natin mag-usap, ma'am. Hindi po ngayon kasi napaka-iksi ng live para mapag-usapan yan. So kailangan dito heart-to-heart na usapan to. So chat ka sa akin, ma'am, ha? Anytime naman naka-online ako, wag ka mag-alala. Okay, Ma'am Rhea, retroverted po ako, hirap mabuntis, I'm already 33. Regular naman ang regla ko. Actually, bata ka pa, kayang-kaya pa natin tong habulin. Kasi 33 years old, not bad. Ito po yung mga age na perfect para magbuntis na. Kasi wala na tayong hinihintay, diba? Kumbaga, ano na tayo, okay na tayo, stable na tayo. So, baby na lang ang kulang. Ngayon, dahil nahihirapan kang mabuntis and nasabi mo nga na retroverted ka, pag kasi ang matres ng babae ay retroverted, ganito po siya. So, di ba ito, nakita nyo nakaganyan? Pag retroverted ang matres natin, ito po nakaangat, nakaganyan siya. Kaya nga yung mga ito yung tinatawag nila na bumababa ang matres ng mga manghihilot. Kasi nakakapa nila na masyadong mababa ang matres dahil nga po yung ovary, imbis na nakayuko siya, nakatuwid. So, ganun ang posisyon ng retroverted uterus. Kaya konting kilos lang, parang bumababa ang kanyang feeling at parang may nararamdaman tayo na parang pananakit. Pero hindi naman pananakit na sobra, no? Parang tolerable lang naman siya. Ngayon, Ma'am Rhea, huwag kang mag-alala kasi nadadaan naman yan sa management. Kung magpapaalaga ka sa akin, marami akong ituturo sa'yo para maayos mo yung retroverted uterus mo in a natural way, kahit hindi ka magpahilot. May mga practices or mga exercises tayo na pwedeng magawa ito. And at the same time, hindi natin alam kung talagang retroverted lang ang problema. Kasi baka may mga underlying pang problema dyan, kaya po hindi kayo nagkaka-baby. So, i-assess natin yan, Ma'am Rhea. Chat ka sa akin para ma-interview kita. And libre lang naman yung interview ko, wag ka mag-alala. So, chat ka lang sa akin, Ma'am Rhea, no? Ayan. Ma'am Inday, 19 years old ako, may ka-live-in ako na 5 years na kami, hindi ako nabubuntis. Ayan, isa pa ito si Ma'am Inday. 5 years na pala sila. So, pag hindi nagkaka-baby, alam nyo na. Ibig sabihin, isa sa inyo ng asawa mo ang merong problema. So, kung hindi yung matres mo ang may problema, baka po ang mister natin ang merong problem. So, malalaman ko naman yan kapag nag-chat ka sa akin, ma'am, kasi magkukwentuhan tayo dyan eh. I-interviewin kita para makapag-background check ako sa inyo. And then, let's see kung ano magagawa ko sa inyo kasi meron tayo ngayong programa para sa mga hirap mabuntis. So, interviewin muna kita para malaman ko kung kaya ko pa to, no? So, wag ka mag-alala, madam. Libre lang ang interview ko. Wag ka mag-alala. So, chat ka muna sa akin para malaman natin yan. Okay? Ayan. So, next question po tayo. Ma'am Kakay, ask ka lang, more than 1 month na po ako nireregla. Ano po ang pwedeng gamot na inumin? Meron ako dyan, Ma'am Kakay. Pero, kailangan mo na kitang makausap. Kung gusto mo na maayos ito, Ma'am Kakay Seller, kailangan mo magpaalaga sa akin para matulungan kita na ma-monitor kung saan nanggagaling yung problema. Siyempre, tatanungin din kita kung nagpapa-check up ka ba, kung meron ka bang mga record na galing sa OB, kasi makakatulong yun para ma-assess natin kung saan nanggagaling yung problema mo. And syempre, tutulungan din kita na ma-manage natin ito naturally. Kung paano natin siya mapapatigil. Pero mag-chat ka muna sa akin and pag-usapan natin siya sa chat. Kasi yung mga ganitong cases, pag hindi tumitigil ang regla, usually kasi ang problem yan is nandito po sa pader ng matres natin. So ito po yung model ng matres natin, no? So yung paligid kasi niyan, kumakapal yan kapag meron siyang nade-detect na problema sa loob. Like halimbawa, infection, o kaya naman meron siyang mga nade-detect na cyst.
So, kumakapal siya ng kumakapal. Ngayon, pag halimbawa, yung pangangapal na yan ay, kumbaga nasabayan siya ng hindi nagre-regla, so, hindi niya na ilalabas yung mga dumi. Kaya po, nung nailabas niya na yung regla lahat, hindi na siya tumitigil. So, yung mga naalagaan ko na ganito, alam mo, meron silang mga lab test na pinapakita sa akin. Meron silang mga endometriosis, adenomyosis, myoma. So, yan yung mga suking-suki ng mga pasyente na yung regla nila ayaw tumigil. Yun yung mga posibleng sakit mo, okay? Pero ngayon hindi ko alam kasi wala kang wala kang lab test. So hindi ko alam kung ano talaga ang real score dito. Pero pag nag-usap tayo, malalaman ko yan, Ma'am Kakay. Kaya kailangan mo mag-chat sa akin para makapagkwentuhan tayo. Kasi kulang ang oras natin dito sa live. Masyadong maraming nagtatanong. So, baka magselos yung iba, no? Na hindi sila nasasagot. So, chat ka sa akin, Ma'am Kakay. Then, pag-usapan natin to later after this live. Okay. Ma'am Diggs, ako 8 years na wala pa din kami. Ayan. So, 8 years na, 'di ba? Ang tagal. So, ibig sabihin, may problema talaga to. Hindi ko alam kung saan ang galing ang problema kasi wala pa talaga tayong usapan, Ma'am Diggs. So, kaya kailangan talaga natin mag-usap. Kasi magba-background check ako para malaman ko din kung saan ba siya nanggaling, matulungan kita, na ma-advise kita kung ano yung mga pwede nating gawin. Marami din naman tayong mga vitamins na pwedeng inumin para mabilis tayong mabuntis. Pero dapat siguraduhin natin na yung vitamins na napili natin is yun talaga yung perfect para sa mga nagkukulang na nutrients sa katawan mo or sa mga minerals na kailangan ng katawan mo. Kasi baka mamaya, yung mga iniinom natin na vitamins, hindi naman yun yung kailangan ng katawan natin. Kaya kung mapapansin nyo, diba, may mga sikat na mga nagbebenta ngayon ng mga pampabuntis-buntis na yun ng mga vitamins daw. So, hindi sa paninira, like for example, folic acid. So, maraming mga nabuntis sa folic acid, marami ding hindi. So, parang hindi siya nagtatali. Ngayon, bakit? Ano ba ang reason? Bakit maraming mga nagfo-folic acid na hindi rin naman sila nabuntis? Kasi nga po, ang folic acid, ang specialty nito is for red blood cell. Ngayon, kapag yung uminom nito ay may iba pa siyang problema, aside from red blood cells concern, may mga underlying condition pa na kailangang i-treat or kailangang i-manage, hindi na gumagana si folic acid. And that is the reason kung bakit maraming nagpo-folic acid na hindi rin nabubuntis. Kasi nga may mga iba pa tayong kailangang i-sustain na minerals, pero hindi natin nabibigyang pansin. At kulang ang folic acid para doon. That is the reason kung bakit namin binuo itong programa na to. Kasi para kumbaga mabigyan ng awareness yung mga kababaihan na kumbaga, yung mga minerals na kailangan ng katawan natin, wag tayo mag-focus lang doon sa kung ano lang yung trending. Marami pa po tayong minerals sa katawan na kailangan bigyang pansin. Hindi lang po folic acid. Kasi si folic acid maganda talaga siya for red blood cell production. Kaya nga lang, ang problem is kapag itong mga babae na hirap mabuntis ay mayroon pa silang mga problema other than having problem with the red blood cell production, kailangan din nating tutukan yon. So, hindi lang si folic acid ang solusyon dyan. Anyways, pag nagpaalaga ka sa akin, Ma'am Diggs, marami ka pang malalaman at matututunan dito. And syempre, tutulungan kita na maayos kung ano man yung problema, bakit hindi ka nabubuntis. Kailangan lang muna natin siyang alamin. So, chat ka sa akin, Ma'am Diggs, para malaman natin yan, okay? Alright, so mga alam ko marami pang gustong magtanong sa akin, pero sa sobrang dami ng nagchat-chat sa akin ngayon, hindi nakakayanin ng aking time. So limited lang ang aking pag-live, mga ate ko, mga tita, mga auntie ko, mga sis, ayan. So hindi natin kakayanin ang buong oras sa pag-live, kaya kailangan mag-chat kayo kung meron kayong mga gustong itanong. Ayan, may mga questions pa sa akin dyan, hindi ko naman sasagot lahat dito sa live, okay? Kaya mag-usap na lang po tayo sa messenger ko. Pwede kayong mag-direct na po sa FB account ko. Ayan po siya. So, para makausap ko kayo ng maayos, dito kasi ako laging online talaga. Ayan. Kaya kung gusto nyo po na maging updated sa akin everyday, may GC din tayo kung gusto nyo. Ayan, meron din po tayong GC, huwag kayong mag-alala. Okay?
Ayan. So, mga moms, hanggang dito na lang muna ang live ko kasi ang dami-dami nang gusto magpa-interview. Ayan, sobrang dami na nang gusto magpa-interview. Kaya kailangan ko na po silang bigyan ng pansin. Dahil nagsiselos na sila kasi hindi na ako nag-o-online. So, kailangan kong bumalik sa Messenger para mag-interview na po tayo, no? Ayan. So, mag-chat kayo sa akin pati yung mga gusto makakuha ng libreng vitamins, yung mga gusto mag-try ng libreng vitamins galing sa aking programa, yung mga gustong sumali sa GC ko. Ayan. So, please do chat me. Nandito ako ngayon, naka-online ako, kaya sasagutin ko na po ang mga message nyo. Thank you so much. Have a good night, everyone. Ayan, so kita-kits tayo sa aking messenger. Thank you. Tomorrow magla-live ako ha, kaya i-follow nyo ako para ma-notify kayo sa next live ko. Thank you so much. God bless us all. Ingat.